Parang ito yung dalawa, parang merienda na lang yata na. Yeah, pinag-isa na yung merienda. Kanin, yan. Isang napakagandang hapon po sa atin lahat mga kabrad dito. Medyo napakaganda ng panahon dito. Malamig. Ayan o. So tayo sa mini farm mga kabrad. At ito nga, nung nakaraan, inumpisahan na natin pa unti-unti itong ating gagawing kubo. So ngayon, ito na, nag-deliver na ng tubular. At ngayon, ina-assemble na namin ito mga kabrad. So yan ang mga kabrad yung ating mga tubular na pagputol-putol na ni Joel kahapon. Tapos nilayout ko na tayo. Ina-assemble na natin yan mga kabrad. Sabi nga pag paunti-unti madadali natin yan mga kabrad. Yan. Sa ngayon medyo hindi pa makikita yung pinaka-forma niyan dahil itong ginagawa natin mga kabrad, flooring to ng doon sa may pinaka-ibabaw. Tapos ito nilagyan natin ng basement. Ayan. Kasi dito, sayang kasi yung area pag hindi natin nagamit itong area na to. Nilawagan lang natin yung posibleng maging kwarto dito. Tapos yung CR. Tapos ito na yung pinakakisame niya. Ayan. Mataas pa naman. Ayan. Mataas pa. Isang ano ng kamay. Bali yan na yung magiging pag kinisamihan natin, bali sasalpak na lang natin dito yan. Para hindi matrabaho. Tsaka yun, medyo niluwagan natin yung ano rito. Sa kwarto. Ang lamig dito mga kabrad. Hangin. So yung mga kabrad, unti-unti. Araw-araw natin itong tuwing hapon. Titirahin natin to. Madali kasi magkasa ng ganito mga kabrad dahil naka-level na lahat ng paikot. Tapos ayun channel nga ininibil na natin yun kaya patong na lang tayo ng patong doon. Kunin lang natin yung sukat ng plastic board. Oh, parang ito yung dalawa, parang merienda na lang yata na. Yeah. Pinag-isa na yung merienda. Kanin, yan. Unti-unti yan mga kabrad, madadali namin to. So yung mga kabrad, nalatag na natin yung iba. Kulang pa tayo ng 1, 2, 3, tatlo pa. Tatlo pa kulang. So ganito ka-importante mga kabrad pagka yung gagamit kayo ng maglalatag kayo, kailangan importante may tansi. Para pagka sinipat nyo yan ganyan, diretso. Lalayo eh. Dahil Kalawakan ko yan eh, dinala. pinagdodoktong natin yung
ano yung pinagtabasan para sakto 4.5. Ayan, yan ang kinalabasan niya. 4.5 kasi yung haba nito. Kaya yung bawat isang pyesa pinagputol natin ng 150. Kaya ayan, nakompleto natin yung sa flooring sa taas. I-align na lang natin yan mga kabrad, dulot-dulo. Ayan, i-align natin yan. Pero ito kasi, meron na siyang guide dyan, kaya madaling i-align to. Si Joel nating welder. Ayan. Tapos iskwala tayo. Dito tayo kukuha ng iskwala papunta ron. Para yung tubular. Ito yung sentro ng ating 4 feet. Doon. Dito. Ayan. Punta ron. Pwede ka lang tumuntong dyan mo. Kaya lang mo yun doon. Yun doon, lakad ka doon tapos igawin mo ng konti. Pero mamaya na pag na-spot na ni Joel para i-fix na natin yung ano. Kailangan kasi maiyasag ng konti yun. Ayun mga kabad, ayan. Ang i-align na lang natin doon yun sa kabila. Ito naka-eskwala na tayo dyan. Kaya lalagay naman natin doon yung isang plywood pa para makagalaw tayo doon. Dikit kaya ito na dyan. Saan? Oh, hindi. I-ano natin, i-fix mo muna yan. Ha? Fix mo muna. Naka-welding na yan? Oo. Sige. Pinipix na ni Joel yung ano na yan. Tapos, ito. I-spot na lang uli. Ano, Well? Oh, okay na yan. Spot mo na yan. Pagbalik mo rito bukas, wala na. Tayo sa kabila. Tapos, ito poste. May poste tayo dyan, tsaka doon. Ito konkreto yan mga kabrad yan sa ano na yan. May asintada pa tayo dyan. Tapos dito nakadrop terrace. Yan. So ayan nga mga kabrad. Ito nga na ikasa na natin yung mga ano natin para sa flooring. Ngayon, pinapo-full weld na lang natin kay Joel yung mga ano na yun, baka mamaya kasi dito hindi na si Joel kasi yung tinutulugan niya nandun pa malayo. Baka mamaya pag gising niya sa umaga rito, baka mamaya baklas na to dahil dito maraming gumagala rin dito. Diyan kasi yan, subdivision kasi yan, kaya ano, maraming dumadaan dito. Baka mamaya pitasin itong ating ginawa dito. So ayun mga kabrad, at